The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does, he prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into the fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. We remember the structure of our ministry in the parish, namely membership, we get in, discipleship, we submit ourselves to formation, to learn the style of Christ, the values of Christ, the Spirit of Christ, fellowship, one mind, one parish, one Lord, one sacrament, with other members of the church. Worship, we pray to God, we thank Him, we ask forgiveness for our sins, individually and as a community, in an assembly. And then we have the apostleship, where we go out and preach the gospel in our witnessing, in our Catholic identity, in our Catholic lifestyle. So we come and then we go. The words of Christ now, remain in me, refers to discipleship, to be formed after Christ. Remain in me. Then afterwards, he will say, go and preach the good news. Those who have not yet formed, those who have not experienced the remaining with Christ, will not bear fruit, because the fruit of the apostleship, of the apostolate, depends or even proportionate to the fruit of the Spirit in you. You can only work for God to witness to Him when you allowed Him to work in you in the remaining stage of your spirituality. Remain in me. As I remain in you, says the Lord, whoever remains in me will bear much fruit in the works of mercy, in the works of apostolate. How does God remain in us? Or better, how do we remain in God? Ang akon sabat, paagi sa Espiritu Santo. Makahiusa lang kita sa Dios, paagi sa Espiritu Santo. Kag makasulod lang ang Dios sa aton kabuhi,
paagi sa Espiritu Santo. Kag ining Espiritu Santo ginatawag naton grasya sang Dios. Grasya sang Dios. Madamo ang mga grasya sang Dios, pero small letter G, graces of God. Kabuhi, kwarta, maayong nga palangabuhian, kalinungan sa balay, katawhayan sa pangabuhi, wisdom, fortitude, joy, graces ina. Pero ang grace nga capital G refers in this context to the Holy Spirit. Meaning to say, just as you pray for more graces, material, pray also to receive the grace, Holy Spirit. Kay kun kaisa, ang ginapangayo naton, graces lang. Pero nalipat kita mangayo sang Espiritu Santo nga magpabilin sa aton kabuhi. Imagine ninyo kung ang nagapabilin sa imo, tagipusoon, Espiritu sang kaakig. Bisa nakabaton ka sang damo nga grasya sang kwarta, pero wala mo mabaton ng Espiritu Santo. Kaya nagapabilin sa imo, grasya lang sang kwarta kag dako nga balay, pero wala ka sang Espiritu Santo, which is the grace nga ginapangayo naton. Amo nang kulang sa mga tumuloo. Sa masami, maabtik sila mangayo sang graces. Pero nakulangan sila mangayo kag mag-focus sa grace nga among Holy Spirit. Ask for the graces, but ask also for the Holy Spirit. That's why, makapabilin lang ang Diyos sa aton, hindi sa kwarta, kag kung sa ano nga mga bendisyon sa guwa naton, kundi magapabilin siya ta aton, kung ara kita sa state of grace, state of the Holy Spirit. Ang opposite sang state of grace is state of sin, estado sang sala. Gani kung ang tao ara sa estado sang sala, wala nagapabilin ng Espiritu Santo sa iya. And therefore, hindi nagapabilin ng Diyos sa iya. Kag tungod wala nagapabilin ng Diyos sa iya, hindi siya makapamunga suno sa gana-ekspektar sang Diyos. Ang imo bala kabuhi, puno sang Espiritu Santo. Ang imo bala balay, ang imo bala mga kabataan, ang imo bala workplace, ang imo bala room, puno sang Espiritu Santo. Nagapabilin balang Espiritu Santo subong sa imo tagipusoon. O kon nagpabilin ang mga grasya, sunlight, tubig, material nga bagay, pero sa pagkamatuod, wala nagpabilin ang mismo pinakadako nga grasya nga moa nga Espiritu Santo. Kay ang nagpabilin sa imo, Espiritu sang sala, ara ka sa estado sang kaakig, sang kahisa, sang pagtimalos, kag kun ano pa nga mga malain nga espiritu. In fact, kun kaisa, maangkon mo ang mga material nga bagay, hindi paagi sa Espiritu Santo, kundi paagi sa malain nga espiritu. Kay unfair ikaw, unjust ikaw, dishonest ikaw, hindi just ang imo pamaagi to acquire things and to keep things. Posible madamo ang imo gracias, pero wala ka sang grasya nga among Espiritu Santo. Gani pangayoon naton ina sa aton prayers. Kung kaisa, hindi pagtagahatag sa imo ang mga gracias, pero ihatag sa imo ang Espiritu Santo. Hindi bala ambal-hambal sa Biblia, kung mangayo kamo sa Dios nga Amay, pamatian ang inyong pangamuyo, pero nabutang dira, hindi nga tagaan kadayon sang mga material nga grasya, kundi ihatag sa imo ang Espiritu Santo. Sa bagay nga kung nagamasakit ka, kag hindi gusto ang Dios o wala ginalaw sang Dios nga mag-ayo ka kay kinahanglanon mo ang sakripisyo, tagaan niya ka sang Espiritu Santo.
That's why sa aton kinahanglan ara kita permi sa state of grace. And when we say state of grace, the life, the active presence of the Holy Spirit in our soul. Kung wala ang Espiritu Santo, wala kita sing mahimo. Nabutang diri, the Holy Spirit produces nothing in addition to what Christ has gained. He only increases and perfects the work of Christ in us. Just as the sun, when shining on a field, does not sow new seed, but develops that is already sown. So anong obra sang Espiritu Santo sa aton kabuhi? Wala na siya gindugang sa ginbilin ni Kristo nga mga pulong kag mga pagtulunan, kundi ang ginaobra sang Espiritu Santo sa aton, ginapatubo niya na lang ang ginbilin ni Kristo nga mga pagtulunan. Wala na siya gindugang, but gina-perfect niya. That's why, kung ang isa ka tao magsiling, nakita ko ang Diyos, kag may vision siya, na-experiensyahan ko ang Diyos, kag may experience siya, mystical experience, pero ang nagwa sa iya baba, dugang sa ginhambal ni Kristo, laban-laban hindi na halin sa Diyos. Halimbawa, hambal ni Kristo, 3 lang ang persona sang Diyos. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Tapos may imo mystical experience. Siling mo may ikapat nga persona. Iloy, Diyos nga Iloy. Kagdamo sa mga tao nag-follow sa imo, kay daw may mga milagro. Pero sa pagkamatuod, nagdugang ka sa gintudlo ni Kristo. Imbis nga 3, ginhimo mo nga 4. That's why automatic ang simbahan, ang otoridad sang simbahan magasiling, no, that is not from God, that's from the devil or from you. Because you add to what Christ has revealed. Pero kung nagsiling ka, ang 3 ang persona sang Dios, pero ang ikaduha nga persona gin-reveal kay Saint Faustina as divine mercy. Wala ka sang gindugang, gin-explain lang deeply kung ano ang ikaduha nga persona ng aton Ginoong Jesucristo, divine mercy. Sa sina, masiling ang simbahan. Okay, wala kasing gindugang, gin-explain mo lang, kag gin-declare lang. That's why si Saint Faustina, wala siya nagdugang, kundi gin-declare niya ang isa sa mga attributes ni Kristo as divine mercy. Ang Fatima, authentic, kay wala nagadugang sa ginhambal sa Biblia, kundi gina-emphasize, kag gina-re-emphasize niya ang nagakaigo nga mensahe sa aton. That's the work of the Holy Spirit in our life. That's why hindi na kamo mangita sang additional thoughts and additional ideas contrary sa ginahambal sa gospel, kundi nagabalik kita sa Ebanghelyo kag sa Biblia, kay ang Espiritu Santo nagapaklaro lang sa aton, nagatudlo lang sa aton, nagadeklarar lang sa aton. Halimbawa, ang mahal nga Birhen Maria, Immaculada Concepcion, hindi na direkta makita sa Biblia, pero tungod Mother of God siya, kanaga kinahanglan mangin matinlo siya kag mangin ulay, wala madagtaan sang sala sa pagdeklarar sang Santo Papa nga si Maria, Immaculate Conception, declare, not made, declare, not institute. Bito habalon sa tudtod ang mahal nga Birhen Maria, Immaculada Concepcion, kag bangod sang explanation, declaration, inspiration sang Holy Spirit, nagklaro ina kag gindeklarar, wala ginhimo, wala gin-institute, kundi gindeklarar lamang nga ining babayi nga Iloy sang Dios, Immaculada Concepcion. Kung ang Santo Papa magdeklarar nga isa ka tawo santos, wala siya nagahimo sa tao nga santos. Santos na siya nga daan. Kaya kamuna ang grasya sang Dios sa iya. Pero bangod sang investigasyon, bangod sang canonization and beatification process, nadabot sang Santo Papa ang moral certainty kag makasiling siya nga ining tawo, because of his holiness, because of his faith, because of his martyrdom, is now in heaven. Declaring nga ara ang tawo sa ginarian sang Dios, tungod sang iya pagpangabuhi kag pagtuo sang diri pa siya sa duta. That's why ginadeklarar.
wala ginatukod o ginahimo ang isa ka tawo nga santos. Kay ang Dios lang makahimo sa tawo nga santos, pero ang Santo Papa makadeklarar sa iya nga santos, pero mag-aagi sa proseso sang beatification kag stricto nga proseso sang canonization. That's why amo nang Espiritu Santo sa aton kabuhi, tawgon naton siya. Ang Espiritu Santo nagahatag sa aton sang grasya, supernatural. Kung aton lang, limitado ang aton kapasidad, limitado ang aton abilidad. Pero kung may Espiritu Santo, nagadugang siya, wala siya naga-destroy sang imo human ability, kundi gina-perfect niya. Wala siya naga-replace sa imo will, kundi gina-guide niya. Gani ang tawo nga may Espiritu Santo sa iya, wala nagadula ang iya pagkamaayo. Wala nagaduga ang maayo sa iya, kundi naga-increase. Pero ang tawo nga yara ang Espiritu sang panulay sa iya, wala siya nagaayo, nagalaway siya, nagaburingot siya, nagamahisaon siya, naga-desire siya to destroy himself or destroy the community. Tungod ang ara sa iya, hindi Espiritu Santo, kundi Espiritu sang kalainan. That's why kung ang aton mga kabataan, wala natudluan nga mag-connect sa Dios, paagi sa Espiritu Santo, sudlan sila sang Espiritu. Hindi persona, iban persona, gina nagasulod, persona sang panulay, gina-possess gid sila. Pero ang iban, Espiritu lang sang panulay. Kag ang ila tendency sa kabuhi is not to become perfect, is not to help the community, is not to perfect the community, but this to destroy the community because of their pride, because of their anger, because of their envy. Kinahanglan tang Espiritu Santo. Kinahanglan ang baksin para magsulbar initanan. Pero kung baksin lang, pwede ang baksin magamit sang panulay. Sa ibabaw sining kalibutan, ang mga bagay-bagay is neutral, either good or bad. Ang nagahimo sa mga bagay nga good and bad, tawo. Halimbawa, posporo. Posporo is either good and bad. Pero kung maubuyatan sang malain nga tawo, manunog siya sang balay, arson. Pero kung mauyatan sang maayo nga tawo, matig-ang siya kag magluto sang pagkaon. Kutsilyo, pusil, baksin, power, money, inang mga bagay-bagay, neutral ina. Ang nagahimo sina nga maayo kag hindi, halin sa tawo, sa motibo sang tawo. That's why kung ang poder ihatag mo sa maayo nga tawo, makaproduce siya sang maayo. Pero kung ang poder ihatag mo sa tawo nga malain, gamiton niya ang poder to destroy the community. Computer. Hatag mo ang computer sa maayo nga tawo, magamit siya sa maayo. Pero kung ihatag mo sa mga hackers, sa mga deceiver, gamiton nila to deceive the community. Ang mga bagay sa sining kalibutan, neutral ang iya value. That's why ang nagapalain sa ila is man. That's why kung mag-imbento ka, tapos wala mo natudluan ang bata nga gamiton sa maayo, laban-laban, pwede ya magamit sa kalainan. That's why amo ining kalatabo ang pamangkot. May Espiritu Santo bala sa nagauluyat sang poder. May Espiritu Santo bala sa kabuhi nila sa mga para magiyahan kita. So it's not about the question of vaccine or whatever. It's now the question, who keeps this? Who controls this? Who uses this? And what is their motive? That's why paulanan naton ang langit sang pangamuyo sa mahal nga Birhen Debosyon. Nga ining mga bagay-bagay nga neutral in its nature.
Hindi magkadto sa kamot o sa poder sang wala sang Espiritu Santo. Therefore, it is not sufficient to ask for a vaccine. It's not sufficient to ask for graces. Kinahanglan mangayo kita sang the grace nga mong Espiritu Santo. That's why si Kristo nagsiling, if you remain in me, in the Holy Spirit, and I remain in you, in the Spirit, you will bear much fruit. Pero kung disconnected ka sa Espiritu Santo, you will wither. Di ka magpamunga. That's why hindi kita magpati sa secular world nga nagasiling, scientism can solve everything. It's not true. Science can only provide the material, raw material. But the attitude towards that raw material depends on your spirituality. Tagai bata nyo sang kwarta. Isa gamiton niya sa maayo. Isa gamiton niya sa malain. The same nga kwarta. Kaya ang imo gindumdum, kwarta can solve problem. Pero nalipat ka magtudlo sa imo bata sang spirituality and goodness. That's why hindi kita katibawas sini kung hindi magbalik ang tao sa Dios. Bisan ano nga promise sang kwarta kung ang heart is not converted. Worse ang matabo kay gamiton not to increase sang grace, kundi sa pag-destroy sang grace sa aton kabuhi. Remain in me, and you bear much fruit. Kag ang remaining nga ina is to the Holy Spirit. Pray sa Holy Spirit. Pray sa inyong mga pari, mga obispos, Santo Papa, sa mga leaders, sa United Nations, sa World Health Organization, sa madalag ko ang mga nasyon, sa China, sa US, nga ang Espiritu Santo magdapo sa tagipusoon nila kag magpabilin sa ila. Kay ang future sang world wala na sandig ultimately sa technology, kundi sa attitude sang tao kung paano ya gamiton inang technology. Hindi kita magpatiplang. Simple padamuon ng kwarta, pero wala nag-ayo ang tao. Lastly, amo ni ang akon hambal. Goods are not enough. We need goodness of the heart. And that comes from the Holy Spirit. Goods inside your home are not enough. We need goodness of Holy Spirit sa atong relasyon sa balay. Hindi sufisyente ang maayo nga butang. Kinahanglan may maayo nga kabubuton. Gobyerno mapuno sang aton balay sa material nga bagay. Relihiyon magpuno sang aton balay sang Espiritu Santo. Amen.